Hey guys, so kamusta kayong lahat? Ngayong araw na to, ito yung gagawin natin mga bossing. Yung aking electric motorcycle, since dumating na nung nakaraan yung mga pyesa niya, yung mga batteries dumating na, and ngayong araw naman dumating na rin to yung kanyang BMS. So, kakalasin na natin yung kanyang kaha para makuha natin yung battery. Tapos mapag-aralan natin kung paano natin pagkakasyahin yung mga battery na nabili natin, kasi i-upgrade natin to from lead acid to LiPo4. Okay, so dito makikita nyo rin kung gaano kahirap magbaklas ng fairings nitong aking e-bike. Yan, so first thing na gagawin natin guys, tatanggalin muna natin yung ating tank para mas mabilis natin maluwagan yung mga screw. Dito makikita nyo na agad yung isa sa mga battery niya. So mayroon tong 6 na ganito kalalaking battery dahil nga 72 volts ito. Patayin muna natin yung ating power. Yan. Isang battery pa lang niya ganito na kalaki. Tapos ang timbang, if I'm not mistaken, mga nasa 12 kilos ang isa nito. Ayun pa yung ibang battery niya. Yun. So tatlo sa baba, dalawa rito sa taas, bali 5 plus yung isang tinanggal natin kanina, so 6. 72 volts. Ito na guys. Ganyan lang kalaki yung space na meron ako para mapagkasya ngayon yung aking mga LiPo4 batteries. Yan. So pag-aaralan ko kung paano sila kakasya dyan. And pakita ko sa inyo. Yan. So ito yung 6 na battery na tinanggal natin. Malalaki yan guys. Ganito guys yung papalit nating battery LiPo4. So 24 pieces na ganito para makabuo ng 72 volts. So ngayon kailangan ko pag-aralan paano yung pwedeng maging orientation sa kanila para magkasya. Ayan. Ito guys, kung makikita ninyo, 8 battery lang ang kumasya sa unang layer. Yung kabilang, itong side na to hindi nakakasya. Doon naman sa unahan na yun hindi nakakasya. So 8, maglalagay ako ng panibagong layer 16. Yung pangatlong layer hindi nakakasya. So yun yung problema natin. 8 pieces of ganyan ulit ang hindi kakasya, kasi 16 lang yung magkakasya pag pinagpatong. Okay, so hindi siya pupuubra. Gusto ko sana rito mapagkasya ko siya nang hindi ako nagmo-modify ng battery box, kaso mukhang hindi uubra. Modification talaga. Kakailanganin ko ng tulong ng mga latero tsaka marunong mag-welding, dahil hindi ako marunong mag-welding. Problema ko, akala ko yung battery box nakapatong lang or naka-screw, naka-bolt, ganon. Pero mali ako dahil ayan, naka-weld. Naka-weld pala siya. So natanggal ko pa naman na yung battery. Pag dinala ko to sa gagawa sa latero, it's either pupuntahan niya rito, dito siya gagawa, or itutulak ko papunta sa kanya tong electric motorcycle. Nabaklas ko pa naman na yung fairings. Although konti pa lang naman yung fairings na natatanggal ko. Plano ko rin kasi sana matanggal yung buong fairings. Kailangan ko matanggal yung buong fairings para makita ko yung construction ng frame. Para makita ko rin kung paano makapagbigay din ako ng idea dun sa gagawa ng battery box, kung anong klase ng battery box yung gusto kong mangyari rito. Eto guys, so natanggal ko na yung fairings ng ating electric motorcycle. So makikita nyo, ito na yung pinakakabuuan niya.
Ito, bali dito sa battery box natin, baka ito, palaparan ko hanggang sumagad dito sa metal na to para medyo lumapad pa ilagay ng baterya. Tapos, mapapansin nyo itong inner part na to. Yan, di ba yan? Sayang yung ano, siguro mga 2 inch yan. So, ipapasagad din natin dyan. Although may mga tatamaan kagaya nitong nasa ilalim. Ito. Itong bakal na to, lagayan kasi yan ng center stand. Pero hindi advisable mag-center stand to dahil napakabigat. Ito to, kung nakikita nyo to, yung electric motor niya, napakabigat. Kahit palagyan mo ng center stand dyan, hindi mo rin maisi-center stand to for sure kasi napakabigat niyan. Tapos battery pa. Kaya mismo kahit yung stock nito, wala talagang center stand to eh. Para mga big bikes, di ba mga big bikes, wala rin naman center stand. Talagang side stand lang. So baka patanggal ko na yan para lumapad. Tapos, ito kung nakikita nyo to, ito yung ating controller. Tapos ito, baka tanggalin ko na rin. Dahil nabaklas ko na rin naman yung fairings, tatanggalin ko na yung ito, yung muka. Para maayos ko rin yung mga wirings. Tsaka baka baka pinturahan ko muna yung chassis nito bago ikabit ulit. Pag na-welding kasi for sure, syempre may mga parts na kagaya nyo, no, mga kinakalawang na. Kailangan ko malagyan ng anti-rust tapos pipinturahan ko na lang muna bago ko siya i-assemble ulit. Kaya medyo matagal-tagal bago ko magagamit to. Ayan. Nabaklas ko lang muna tong harap. Meron pa rito, sabi mo? Oo nga na. Buo. Ay! Di ba? Ganyan karupok yung fairings namin, guys. Mahigpitan ng konti. Hindi mo siya pwede mahigpitan ng konti dahil mapipingas siya, oh. Pingas eh. Ano pa naman siya? Ang lutong. Isin ko muna to. Ito. Magalaw pa siya? Magalaw pala siya pag di ko siya binaklas. Yung gauge na lang naman to. Mabuo ko pa kaya to uli. Pakailamero eh. Pangit na nito oh. Diba? Labo na oh. Pwede mong palitan yan, hindi naman. Pwede naman siguro. Gaan na niya oh. Gaan na.